Bakit nawala? Pasensya na po at nawala, ano? Iwan ko, hindi ko alam yung, ano, yung reason bakit po tayo ay nawala. Hello, nadidinig na po ba ninyo ako? Pasensya na po, ano, at nawala po tayo. Hindi ko rin po alam kung bakit po tayo nawala. At magpapatuloy po tayo sa pag-pray. Ama na banal, sa muli nagpapasalamat po kami sa opportunity na iyo po ibinigay na makapag-ipon kami online, at salamat po sa technology na iyo na magagamit po namin ngayon, na sa kahit anong pamamaraan ay i-broadcast po ang iyong salita sa pamamagitan ng online Bible study. At humihingi po kami ng yung paggiya po sa aming pag-aaral ngayong gabi. Nawa po ay maintindihan po namin ang mga verses, chapters sa yung Bible naming pag-aralan ngayon, na kung saan po magpapaliwanag sa amin, magbibigay sa amin ng kaliwanagan kung kami po ba ng mga members ng Body of Christ, the Church of this dispensation of the grace of God, ay magiging witnesses din po ba kami? Dapat po ba kami gumamit ng ganong title po bilang mga members ng Church, the Body of Christ? At sana po matuto po kaming tumanggap ng katotohanan, hindi po dahil na matagal na po namin na ituro sa amin ay basta na lang po namin ipagpatuloy, kundi po ang katotohanan po ang aming makuha sa aming pag-aaral na ito. At nagpapasalamat po kami sa mga kapatid po namin that are online, sa mga friends namin na makapanood ng broadcast na ito. At lalo na po sa iyo, sa iyong pag-extend po, pagbigay extension sa aming mga buhay. Alam po namin na hindi namin hawak ang aming buhay, ngunit patuloy po kaming tumatamasa ng mga blessings. Patuloy po kaming tumatamasa sa ganda ng iyong mundo, na kung saan temporarily binigay mo po kami. Salamat sa mga supply materials na nagsustain po naming life habang andito po kami. Alam po namin na wala po kaming kakayahan kung wala ikaw. Kaya nga po ipinaubaya po namin sa iyo ang lahat, lalo na po sa aming pag-aaral ngayon. At sana po ay magiging kabuluhan po, may kabuluhan ang aming pag-aaral ngayon. At lalo na po, sana po may maligtas na mga friends namin na nanonood ngayon, makabilib po sa gospel of the grace of God. We pray in Jesus' name. Amen. So, medyo na ano po tayo, nawala. Nag-disturb kunti ang ating pray. Pero thank you so much at nabalik naman tayo. Sana po hindi na mawala pa yung ating pag-aaral po. Okay? So, ngayong gabi, sa nasabi na natin, yung pag-aaralan natin ay yung atin pong actually, nasabi ko na ito na magkakaroon tayo ng mga supplemental study sa Book of Acts, para yung mga ma-miss natin na mga lesson, dahil nga tayo ay si-series po tayo every Sunday. So, meron tayong mga mami-miss na mga lesson dyan na hindi natin makuha. Mapag-aralan po natin dito sa ating online Bible study. At yan po ang parang supplemental study po natin sa Book of Acts.
So, sa Book of Acts, mababasa po natin na sabi po dito sa chapter 8, chapter 1, verse 8, "And ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So, napakadalas po natin madinig ito pong verse na ito na binabasa sa atin kung saan po tayo dati ng mga denominations. Okay? Tinuturoan po tayo na tayo po ay mga witnesses. Tinuturoan po tayo nila kung ano yung trabaho bilang witnesses. No? At yung yung bilang witnesses daw ay kailangan nating pumunta at magdala ng mensahe sa ating mga barangay o kung saan man kayo nakatira, saan yung church nyo, denomination, doon sa palibot ninyo mismo. At yung iba is kailangan mag-witness, magiging witness abroad. Kaya nga mayroong mga missionaries, yung mga local churches daw, mga denominations, kaya sila mayroong mga missionaries dahil nga dapat magiging witness, no? Okay. So mamaya atin pong pag-aralan kung ibig sabihin po ng witness, verse ng meaning ng witness, ng word na witness based sa Bible po, at hindi po natin kukunin yung meaning niya sa mga dictionary. Although nga kung titingnan mo rin sa dictionary, halos ganun din po ang magiging meaning ng word na witness. At dahil po meron po dito sa Bible kung anong kahulugan, yan po ay dito na lang po natin kukunin sa Bible kung anong ibig sabihin ng sinasabing witness. Okay? At ang mga tao po ay kung magbasa po ng Bible at mag-study ng Bible, inaakala po ng mga tao ng lahat na nakasulat po sa Bible ay nakasulat para sa Kanya. Yun po ang pag-akala ng mga tao, karamihan sa mga tao na nag-aaral po ng Bible. At dahil dito, itong klase, itong uri ng pag-aaral na ito ng Bible po ay nauuwi sa pag-obey ng mga tao sa mga instruction o ina-apply nila sa kanilang sarili. Yun pong mga instructions. At napakaraming mga instructions na hindi naman po na-command sa kanila ng Panginoon na dapat nilang sundin. At yan nga po ay resulta sa paniniwala na pag nagbasa tayo ng Bible, yung mabasa natin ay para sa atin, instruction para sa atin. At dahil doon nga, nagre-resulta yan sa pagsunod sa mga instruction na hindi naman para sa atin. Okay? At nagre-resulta din sa pag-ignore sa mga instruction na karamihan naman ay para sa atin. No? Kasi nga po, ang nangyayari ngayon, marami ang kumukuha ng mga instructions na ino-obey nila, sinusunod nila doon sa mga instructions in time past, which is para lamang po sa Israel. Kagaya ng books of Matthew, Mark, Luke, and John, karamihan po ng mga denominations, diyan po kumukuha ng mga sinusunod nila. At alam naman natin po, pag nag-rightly divide tayo, na yung panahon na yon si Jesus Christ in the flesh, ay hindi po nagbibigay ng instruction or kumakausap sa kahit sino mang Gentile, kagaya natin na mga Gentile. Okay? At itong practice po na ito ay nagli-lead sa mga tao at nagbibigay ng confusion. Kagaya nga po, kung mabasa po natin yung mga versikulo na nagko-contradict sa isa't isa. Okay? At makikita po natin na napaka-dangerous po, napaka-delikado, kumbaga pa, no? Sa Tagalog, tawag nito sa Tagalog, hindi ko masyado alam sa Tagalog, no? Napaka-dangerous yung pagsunod ng ganong pamamaagi o pamamaraan ng pag-aral ng Bible, dahil nga po, lalo na po yung mga tao na nag-aaral ng ganong klaseng pag-aaral ng Bible,
na ina-apply ang lahat na makita sa Bible at ini-ignore naman yung iba, ay makita po nating napakadelikado, lalo na po ito kung itong mga tao na ito ay nagtuturo or mga leaders sa mga denominations o anumang religion, no? Anumang grupo ng religion. Napakadelikado. At dahil po dito, maraming mga tao na kanilang tinuturuan, no? Na na-influensya din ang kanilang mga turo. Kaya nga, marami sa mga tao ang nagsusunod ng mga commandments na makikita diyan sa Bible na hindi naman para sa kanila. So, bibigyan ko po kayo ng mga example, kagaya po ng pag-obey sa mga gospel of salvation doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, at doon pa sa mga nakaraang mga previous pa na mga books, nauna pa mga books. Kasi po napakaraming mga gospel na kung paano ka maligtas sa time pass, no? Kagaya doon sa panahon pala ni Adan, ni Abel, ni Abraham, ni Moses. Napakarami po ng pamamaraan para maligtas. At kung doon ka po kukuha, susunod ng instruction para po kayo maligtas, ay sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi po kayo maliligtas. Bakit? Kasi nga po, ang instruction sa ngayon para maligtas tayo ay nasa kay Apostol Paul ni Revel, dahil andito na po tayo sa panahon na tinatawag dispensation of the grace of God. Okay? Kagaya po ng baptism with water, talaga nga pong ginagawa yan ng panahon sa time pass sa Israel nung pagdating ni John the Baptist, pero makita po natin na sa ngayong panahon ito ng dispensation of the grace of God ay hindi na po kailangan yung baptism with water. Kaya nga po, dahil nga sa maling turo at maling pamamaraan ng pagbasa ng Bible, na i-immerse tayo sa mga pagsunod ng mga instruction na hindi po sa atin. Kagaya din po ng tithing. Sa ngayong panahon na ito, ang dispensation of the grace of God, na tayo po ay nasa grace at hindi na po tayo under sa law. Kahit na nga po nung sa panahon ng time pass na under pa sa law, wala namang Gentiles po na nagtatithe dahil nga hindi naman sila inutusan ng Panginoon na magbigay ng kanilang 10 or 10%, no? At saka yung tithing po ay mga crops po yun, mga produce from the land of Canaan, the promised land. Kaya yung mga produce galing sa Gentile nation, hindi po pwedeng kuhaan yun ng tithe ng 10%, no? Dahil yung tithe na binibigay ng mga Jewish people, no, ay galing lamang sa land of Canaan, doon po sa kanilang tinitirhan. So, pagka nag-produce ka dito sa Philippines, hindi pwedeng magbigay ka ng tithe kasi hindi pwede yon. Hindi yan po qualified dahil nga hindi yan sa land of promise na produce ng mga bagay, okay? Kagaya ng first fruits. Hanggang ngayon po, ang daming nagtuturo ng mga denominations na yung kanilang mga members po sa church ay pinabibigay po nila ng mga first fruits. At alam naman po natin na yan ay order or commandment lamang ng ating Panginoon doon po sa kaniyang covenanted people, the Jewish people, the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? Ay ang 12 tribes po ng Israel. Kaya po, bago po tayo pumunta po sa ating Bible study ngayon, upang hindi po tayo kasunod do mga instruction na hindi naman po para sa atin, kailangan po natin sundin yung principle ng pag-aaral ng Bible na tinuturo po sa Bible. And that is dispensationally na pag-aaral, at yan po ay ang pag-rightly divide natin. Kagaya na instruction diyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yan po ang pamamaraan ng Panginoon na ibinigay po upang maintindihan po natin yung Bible. At pag sinabi nating dispensational na pag-aaral po ng Bible, let us rightly divide the word of truth in 3 major division, no, or dispensation, and that is time pass, Genesis to Acts chapter 7, then but now,
At this present time, tinatawag na but now, ay ang instruction po sa atin is Romans 2, Philemon. Then ang ages to come, yung future after the rapture, yan po ang instruction nila, Hebrews to Revelation. And that is for Israel, time past for Israel. Then in this dispensation of the grace of God, para po sa lahat ng tao, whether you are a Jew or whether you are a Gentile. Okay? So, kaya nga po, maintindihan po natin kaagad ang verse na ito, ang Acts chapter 1 verse 8, maintindihan po kaagad natin kung kailan po ito sinabi, when, panahon ng time pass, at sino po ang nagsabi? Jesus Christ, no? Si Jesus Christ, nung andito pa siya after His resurrection, hindi pa siya umakyat sa langit noon, andito pa siya, meaning, His ministry during the time was still earthly, no? He was still performing His earthly ministry to the Jewish people. So, at makikita po natin din po kung sino po ang recipient ng instruction na ito. At alam po natin na ito po ang 12 apostles. This instruction, no, na magiging witnesses po sila, both in Jerusalem, umpisa po sa Jerusalem, and into all Judea, and in Samaria, and to the uttermost part of the earth, ay exclusive na utos po ito sa 12 apostles. Hindi po ito transferable, no, para sa atin ngayon sa dispensation of the grace of God. Kaya nga po, kaya nga po kawawa yung mga tao na naturuan ito ng mga denomination leaders na sila po ay mga witnesses, no? At alam ko po na mayroon pong mga nadadala ng mga turo na yan, kaya maraming mga nagmi-missionary doon po sa other countries. Meron nga pong missionary na nag-comment po sa message ko, no, tungkol sa tithing, na naipost ko po sa, medyo galit po siya kasi nga po meron silang hindi magandang nangyari doon sa Cambodia, no? Then medyo nasisipa nga ako doon sa aking post dahil nga isa doon sa mga dahilan daw bakit na nangyayari sa kanila yung masamang nangyayari sa kanila. Kaya naitanong ko nga ba siya, bakit nga po, sino po ba nag-utos dyan na pumunta kayo dyan para mag-missionary? Alam naman natin, kung maintindihan lang natin itong verse na ito, at ito yung sinusunod nila, at saka yung Matthew chapter 28, no? Yan yung mga sinusunod nila. Kung maintindihan lang po natin yan, by studying the Bible dispensationally and rightly divided, no, malalaman natin na hindi pala tayo inuutusan yan, no, na pumunta kung saan-saan. Iba yung utos sa atin ngayon, no? Iba yung utos sa atin ngayon sa dispensation of the grace of God. At mamaya po atin makikita yan. I-differentiate po natin yung utos sa kanila at utos po sa atin. Okay? So ito po yon. Sabi dito, verse 1, chapter 1 of Acts, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach. Luke, no, the Dr. Luke writing, no, ng Book of Acts, at ito po ay report po niya doon kay Theophilus, okay, the most excellent Theophilus, no? At dalawang beses lang po nabanggit yung pangalan ni Theophilus in the book of Luke and in the book of Acts chapter 1 verse 1. So, malalaman po natin na nag-uutos po nito si Jesus Christ dahil dito sa verse 2, sabi dito, until the day in which He was taken up, no? Sumusulat siya ng nangyari, mga ginagawa ni Jesus Christ. Until the day He was taken up, after that He through the Holy Ghost hath given commandments unto the apostles. So Jesus Christ, through the Holy Ghost, gave commandments unto His apostles. Sa panahong ito, sa verse 2, 11 apostles,
dahil nga hindi pa napalitan si Judas, no? Dito pa napalitan si Judas sa verse 24, okay? Sa verse 25. So, alam natin na ang nagbigay ng instruction si Jesus Christ, yung instructions para lamang po sa mga apostles. Okay? At ang sabi niya dito sa verse 8, but, ang instruction pala niya na maghintay muna, after na umakyat siya, maghintay muna sa Jerusalem hanggang sa dumating yung Holy Spirit. Mabaptize sila with the Holy Spirit. Ang sabi niya sa verse 8, sabi niya, but ye shall receive power. These people, these apostles, no? Sabi ni Jesus Christ, will receive power. After, kailan sila magre-receive ng power? After that the Holy Ghost is come upon you. So alam naman natin na doon sa chapter 2 ay dumating yung Holy Ghost 10 days after na umakyat si Jesus Christ. Pagdating na ika-50 days, no, ay dumating ang Holy Spirit at napuno po sila ng Holy Spirit. Yung panahon na yun, na-baptize yung mga apostles ng Holy Spirit. With Holy Spirit, doon po nila na-receive yung power. Okay? So, kailangan nilang ma-receive yung power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me. So, magiging witnesses lamang itong mga taong ito, yung apostles, yung mga apostles, after they receive power. So, tandaan natin yan. Na yung yung mga apostles na ito, ay magiging witnesses lamang, doon lamang sila simula mag-witness, maging witnesses, kung ma-receive na nila yung Holy Spirit. Yung mabaptize na sila with the Holy Spirit. Okay? Habang hindi pa nila marireceive yon, hindi pa sila pwedeng magiging witnesses. Kasi wala pa silang power. Ibig sabihin, pag nag-witness na sila, magiging witnesses na sila ni Jesus Christ, ay magkakaroon sila ng power. Okay? So, ano bang power yun ang marireceive nila? Ito po yun. Nilinaw po yan ni Jesus Christ doon sa Mark chapter 16. Mark chapter 16. Ito po yun. Itong pagbigay na instruction ni Jesus Christ sa mga 12, sa mga apostles, 11 during the time, no, ay halos ito din yung pangyayari nung time na sinabihan sila dito sa Mark chapter 16, verse 15. Sabi dito, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Anong sabi dito? To the uttermost part of the earth, sa Acts chapter 1, verse 8. Dito naman is to every creature. He that believeth is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs, tingnan mo ito ha, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink a deadly thing, it shall not hurt them, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. So, okay? So, yan yung power na magiging present sa mga apostles by the time na dumating na yung Holy Spirit or mabaptize na sila with the Holy Spirit. Okay? So, titingnan po natin ang requirements or qualification ng witness bago tayo po pumunta sa kanilang task, no, sa kanilang trabaho. Okay? So, sabi dito, Acts chapter 1 verse 22. to 21. Wherefore, ito yung requirement ng magiging apostol or witness. Kasi nga, yung magiging witness yung mga apostol. No? Sila yung magiging witnesses, yung mga apostles.
So kaya yung qualification nila ng witness at apostol, pareho lang. Ito, tingnan mo. Verse 21, wherefore of these men have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John unto the same day that he was taken up from us, must be one ordained to be a witness. Kita mo? Sino yon ang ordained maging witness? Iyong taong, yung Hudiyo, Jew, na kasama nila ni Jesus Christ, beginning from Jesus' baptism, John's, nung ibinaptize siya with water ni John the Baptist, hanggang si Jesus Christ ay umakyat palangit. Yan yung qualification ng isang witness. Ngayon, mag-isip-isip na tayo. Qualified ba tayo ng mga members ng Body of Christ na maging witness? You've been there during the baptism of Jesus Christ when He was baptized by John? Wala ka doon. Paano ka magiging witness? So, ibig sabihin, sa qualification na ito, na binigay ng Bible kung paano maging isang witness, ay hindi na tayo qualified. Because we are not there nung time na nabaptize si Jesus Christ with water by John the Baptist. Na malinaw po yung qualification ng isang witness po. Ang qualification ng isang witness ay kagaya din ng qualification ng isang apostol to the Jewish people. Yan yung qualification na yan. Nakasama ni Kristo at ng mga apostoles, nila Peter, sang time na binautismuhan si Jesus Christ ni John with water until His ascension to heaven. So, tayong mga members of the body of Christ, no? Nung tayo doon pa sa mga denominations, nung hindi pa tayo natutong mag-rightly divide, nung hindi pa tayo member ng body ni Christ noon, yan ang utos sa atin ng mga pastors doon, ng mga leaders doon, na we are witnesses. Kaya nga, witness din tayo ng witness. Kaya nga, ang alam natin, pag lumalabas tayo ay nagwi-witness tayo. Pero hindi po tayo witnesses, hindi po tayo pwedeng maging witness, dahil nga po hindi po tayo qualified, dahil nga po wala tayo nung baptism ni Jesus Christ. Doon, hanggang sa siya ay nag-preach sa kanyang earthly ministry to the Jewish people for 3 years. Wala po tayo doon. Hindi po tayo nakasama. No? Kahit na nga si Barnabas, hindi qualified eh. Kasi nga, wala naman nasabi dito na si Barnabas kasama doon sa baptism ni Jesus Christ. Kaya lahat ng mga na-save doon sa Kingdom Gospel, sa Church sa Jerusalem, no? Na pinangunguluhan ni Peter noon, ay dito si Joseph isa qualified kasi yung pinagpilian nila si Joseph at si Barsabas, no? Na ang pangalan na si Matthias, no? Silang dalawa yung qualified. Si Joseph naka-witness din ng baptism ni Jesus Christ at kasama sa in and outs ni Jesus Christ noon. Ngunit yung pinili ng Holy Spirit yung si Matthias. Kaya nga ang nagadagdag bilang kapalit ni Judas si Matthias. So si Matthias pwede na rin maging witness. But tayo po ay hindi po tayo pwedeng maging witness. Disqualified po tayo dahil po hindi po tayo qualified sa requirements po or sa qualification na kailangan. Pangalawa po, bakit hindi po tayo pwede na maging witness na mga members of the body of Christ? Dahil po, sabi dito, yung mga witnesses po ay mag-uumpisa ng kanilang pag-witness in Jerusalem. Okay? So, kung mag-witness po tayo, doon po tayo mag-umpisa sa Jerusalem. Kasi ito dito, hindi pwede suwayin tong utos ni Kristo. Hindi nila pwede suwayin ito. Kaya nga, yung mga apostles,
after they were filled with the Holy Spirit, they preach in the streets of Jerusalem. Kasi nga, yung utos sa kanila, beginning, saan? Ha? You shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria. Doon po yung focus nila ng pag-start po ng kanilang witness, pagiging witness na nila. Kaya mabasa mo sa Acts chapter 2, saan po ba sila ni Peter nagwi-witness noong panahon na yon? Doon po sa Jerusalem, sa temple. Makikita natin doon yung target ng kanilang mga message po, ng kanilang preaching. Kasi nag-fertilize sila ng time na yon sa fig tree sa Israel. Doon po mismo sa Jerusalem. Then later on, makita po natin sa Acts chapter 6, si Stephen umabot na po sa Samaria. Kasi yun nga po, in Jerusalem, in Judea, and in Samaria. Ngunit alam po ninyo, yung uttermost part of the earth, hindi po nila nagawa yon. Hindi po nila nagawa yung uttermost part of the earth dahil nga po ay na-postpone yung kanilang program sa Acts chapter 7 noon pong matapos ang kanilang preach po doon sa Israel, sa Jerusalem mismo at Judea at Samaria. Yun lang po natapos nila. Itong uttermost part of the earth, hindi po nila nagawa ito. Yung i-preach to every creature, hindi po nila nagawa yan. Kasi nga dapat yan, gagawin nila yan dapat. After sang postponement ng kanilang kingdom doon sa chapter 7 ng Acts, dahil hindi na nga po nila magawa dahil na-postpone po ang kanilang program, ang prophetic program po. Okay? So, kaya nga po, tayong mga members of the body of Christ, hindi po tayo qualified mag-witness dahil nga po ay unang-una po, wala tayong power na kagaya nila. Na hindi po sila makagat sila ng hayop, hindi mamamatay, makadrink sila ng lason, hindi sila mamamatay, then maka-heal sila na may sakit, makabuhay ng patay. Yan yung nangyari sa kanila noong time na yon dahil nga nasa kanila ang Holy Spirit during the time, at during the time binigyan po sila ng power. Napakaliwanag po, receive power, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So, bakit wala tayong power ngayon? Dahil na-stop na po yung sa time na ito ng dispensation of the grace of God, after nang dumating na po ang perfect one, ang Bible po, after the completion of the canon, ay na-stop na po yung giving of power po, okay, through the Holy Spirit. Meron po tayong Holy Spirit, alam po natin yan. By the time we believe the gospel of the grace of God, the Holy Spirit entered in us and sealed us until the day of redemption. Ngunit, hindi po nagbibigay ang power, ang Holy Spirit sa atin ngayon, tulad ng binigay doon sa kanila ng time na yon, dahil nga po yan ay pangako sa kanila, dahil gagawin nga po silang witnesses. At alam mo po bakit binigyan sila ng power? So that wala pa po kasing mabasa na complete word of God during the time. So these people, hindi po sila paniniwalaan kung wala po silang power. Kaya nga po, their ministry during the time, being witnesses of Jesus Christ unto the Jewish people, ay back up with power to confirm that indeed these 12 apostles were sent by God unto them to proclaim the name of Jesus Christ, their Messiah. Okay? Okay? So, sabi dito, yung mga witnesses na ito ay
Sabi niya, and to both in Jerusalem, doon po mag-umpisa ang kanilang trabaho bilang mga witnesses, and to Judea and in Samaria. So, paano po tayo, kung tayo po mag-witness, paano natin? Kasi dapat sundin mo ito literally, yung utos na to. Hindi sila pwedeng mag-umpisa kung saan-saan. Kaya makita natin, these people, these apostles, literally obeyed the instruction of Jesus Christ unto them. They start their ministry as witnesses in Jerusalem. They stayed there for 1 year until Acts 7. Then, they went to Judea and to the strangers, to the non-Jews, na kung sino man yung sorry po, naputol ulit. Na kung sino yung galing sa Samaria. Okay? So, kaya nga po, tayo po ng mga members, body of Christ, ng church, the body of Christ, hindi po talaga tayo pwedeng witness. Ganito po yun. Yung church, the body of Christ, is distinct. Iba ito kaysa church in Jerusalem, the little flock during the time. Yung church na ito sa Jerusalem ay mayroon po silang gospel. Mayroon po silang gospel of the kingdom. Mayroon po silang instruction para po sa kanila. Ang Panginoon naman po, para hindi tayo malito ng mga members of the body of Christ, binigyan din po niya tayo ng mga instruction na atin din pong susundin. At alam po natin na yung mga instruction na yan po ay nireveal niya kay Apostol Paul. At isinulat po ni Apostol Paul diyan po sa Romans to Philemon. Yan pong ating instruction. So, ang Panginoon hindi talaga gusto na ma-confuse po tayo. Kahit na po sa mga title, hindi po niya na ma-confuse tayo. Kaya tinawag niya itong mga taong ito na mga witnesses at binigyan ng qualification para po makita po natin ang kaibahan po natin sa panahon ng dispensation of the grace of God. Hindi po tayo tinawag na witnesses. Never po tayong tinawag ni Paul na witnesses. Hindi po ni Paul tinawag yung sarili niya na witness. No? Kundi tinawag po tayo na ambassador for Christ. Yan pong title natin. Huwag po tayo mang-agaw ng title na hindi po naman sa atin at hindi po tayo qualified dahil nga po yung title ng witness na po yon ay mayroong qualification po at mayroon po silang lugar na kung saan po sila dapat pumunta upang magiging witness. Tayo din po, ganun din po tayo. Mayroon po tayong title na ibinigay po sa atin sa panahong ito ng ng dispensation of the grace of God. Kaya po huwag po tayong magnakaw ng title ng iba kasi sa kanila po yun. Napakaliwanag po na ng time na sinabi po yan ni Jesus Christ ay panahon po yan ng time pass na si Jesus Christ po ay kumakausap lamang sa mga Jewish nationals, sa mga lordship of Israel upang sila po ay iligtas at mag-inherit po ng kanyang kingdom dito sa earth. Tayo naman po, iba naman po yung program natin ay narito po tayo sa dispensation of the grace of God na sa kung saan po ay si Jesus Christ ay nire-reveal po ng mystery. Yan po ang pamamagitan nagpag-reveal sa Kanya at tayo po dito ay binigyan din niya po ng mga instruction kung paano po tayo sumunod sa Kanya sa panahong ito. Kaya po huwag po tayong dapat ma-confuse, huwag po tayong kumuha ng mga instruction para doon sa mga 12 apostles dahil po kanila yon at hindi po yon atin. Huwag po tayong mangagaw. So, ito po yung ating trabaho at ito po yung ating title po sa ngayong panahon na ito ng dispensation of the grace of God. Sila po sa panahon na yon ay magiging witness ni Kristo, na si Kristo na nabaptize nila ni John the Baptist, ay yan po yun ang Lord and Savior at yan po ang Christ, the Messiah, the only Son of God
na naipromise sa Israel po na magiging king nila. Yan po yun kaya kailangan po nakita nila si Kristo sa time ng baptism hanggang po sa kanyang ascension bilang mga witnesses. Sila po ang mga taong nakakita, eyewitnesses. Tinatawag doon eyewitnesses. At ang eyewitnesses ay isang credible witness. Hindi po tayo magiging credible witness kasi hindi po tayo nakakita ng pagbinyag kay Kristo sa tubig, sa kanyang earthly ministry, sa kanyang pag-ikot sa Israel, at sa kanyang pag-training sa kanyang mga apostles, at sa kanyang pag-ascension sa langit. Hindi po tayo eyewitnesses. That is why, kung gagamitin po natin yung witness na yan, kung tatayo po tayo sa korte, hindi po tayo magiging credible witness dahil po hindi po tayo nakakakita. Maliban kung mamakak tayo or maliban kung magsinungaling tayo. Nasabihin natin, yes, nakakita po ako sa ng baptism niya. Kaya pwede po ako mag-witness. Hindi po pwede yon. Magiging sinungaling po tayo. Okay? Okay? So, pupunta po tayo ngayon sa ating title. Ito po ang gamitin natin. We are ambassadors for Christ. We are ministers of reconciliations. Okay? So, bakit ang ambassador po ba ay hindi witness? Kung titingnan mo po sa dictionary, mukhang pareho din lang. Okay? Kasi pinapadala sa ibang nation to represent our country, to speak about our country. But listen to this. Punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Ito po, mababasa natin pong ating pagiging ambassador po. 2 Corinthians chapter 5. Sabi po dito, babasahin ko po. And therefore, if any man be in Christ, kahit sinong tao, no? Whether you are a Jew or a Gentile. But if you are in Christ, sabi dito, He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. I-explain ko nga pala itong verse na ito in some other time na mag-Bible study po tayo. Kasi ang mga denomination, kung iba-iba naman yung pagbigay ng kahulugan dito. Verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. And listen to this, mark this phrase, and hath given to us the ministry of reconciliation. Ano yung binigay sa atin? Ministry of reconciliation. Verse 19, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath, ito pa, tandaan nyo ito, and hath committed unto us the word of reconciliation. Anong ikinumit sa atin sa lahat na naging bago na, no? That are in Christ. Atong new creature na that are in Christ, binigyan po tayo ng ministry of reconciliation because Christ is reconciling the world unto Him. Today, in this dispensation of the grace of God, not imputing their sins, but what? Imputing His righteousness. Then listen to this. And hath committed unto us the word of reconciliation. The word. Ano gin-commit sa aton? Word, salita ng reconciliation. Alam nyo, ganito. Ang word of reconciliation in this dispensation of the grace of God, hindi nila alam ito ni Peter. Kaya sila naman hindi pwede maging ambassador for Christ. Dahil yung word of reconciliation sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, hindi nabigay sa kanila ni Peter o kanino man sa panahon na yon in time past. Naibigay lang ito, ang word of reconciliation, ang mga salita ng pagpanumbalik,
sa mga members of the body of Christ, sa mga naging new creature. Ha? What is that word of reconciliation? How can a person can be reconciled to God in this dispensation of the grace of God? By believing the gospel of the grace of God. At the time, all of your sins will be forgiven. Then a person that is forgiven is reconciled unto God. Then at the time, because he is already righteous in the sight of God, he is a new creature, then the word of reconciliation ay ibinigay na po sa atin, gincommit na rin po sa atin. At ano yung meaning pala na ambassador? Ha? Now, then we are ambassador for Christ. Bakit tayo naging ambassador for Christ? Because ibinigay sa atin yung word of reconciliation. Yan yung meaning pala na ambassador. Meaning, we are to speak, we are to preach, we are to make the mystery, we have to let all people see the mystery of Christ. Yan yung ambassador, to speak the word that God hath committed unto us. Yan yung ambassador. Yan yung meaning ng ambassador, biblical meaning ng ambassador. Ha? Kasi binigay sa atin yung word. Then sabi dito, now, kailan tayo nagiging ambassador? Now, after the word of reconciliation has been committed unto us, sabi dito, now, you become ambassadors for Christ. Bakit ahanin natin yung word of reconciliation? Ha? Siyempre, ano ba yung ginagawa mo sa word? Hindi sinasalita mo. That is why, as ambassadors, we are to speak to others. We have to tell to others by our mouth, by speaking to them, the word of reconciliation, the gospel of the grace of God. That is our work as ambassadors. We are not witnesses. We cannot be a witness because iba yung qualification ng witnesses. Yung qualification naman ng magiging ambassador is magiging new creatures. Magiging new creature. Yan yung ating qualification. Ibig sabihin, lahat tayo na naligtas sa dispensation of the grace of God, gospel, are qualified to become ambassadors. Because lahat ng nagiging new creature ay binigyan, ay na-reconcile sa Panginoon, at binigyan din ng ministry ng reconciliation, at binigyan ng word of reconciliation, at pagkatapos niyan, ginawa tayong ambassador so that we will speak to people the word that can reconcile them unto God, the gospel of the grace of God. Bakit pa tayo mamimilit na maging witness tayo? Hindi ka pa ba kontento ng maging ambassador? Ikaw mag-witness ka, tanungin ka ba, tatanungin ka ngayon, nakita mo ba si Christ noong na-baptize siya? Nakasama mo ba siya kasama ka ba nung pumasok ka dun sa temple, yung pinabinaligtad ni Christ yung mga lamisa sa temple? Kasama ka ba noon? Ano masasabi mo? Ikaw nakaintindi yung sasabihan mo na witness ikaw. Witness ako. Ako. Sa parehas, halimbawa may taong magsabi sa akin ngayon na I am a witness of Christ. Tatanungin ko siya, bakit? Nasama ka ba doon sa baptism ni Christ? Andun ka? Naka-witness ka? Nasama ka ba doon nung turuan ni Christ yung mga apostles niya? Nasama ka ba doon nung binaligtad ni Christ yung mga table doon sa temple? Dahil ginawa nilang tindahan yung temple? Yan ang may sasagot niya. So, hindi. Wala. Hindi siya qualified. Magiging witness. Okay? So, sabi dito, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ stead, be ye reconciled to God. Kita natin, mga kapatid. Kaya ito yung danger kasi, no? Ito yung danger.
na hindi tayo mag-rightly divide. At sunod tayo sa mga denomination leaders, pastors of that denominations. Gustong-gusto kasi nila yung witness, no? Kasi nga, hindi nga nila alam, hindi nila maintindihan yung mga verses na yon, na hindi yon transferable. Yung utos doon cannot be transferred to anybody. It was exclusively commanded to the 12 apostles. Even Joseph, hindi siya nagiging kasama sa apostles. Although he was qualified, but hindi siya naging kasama, hindi siya nautusan noon. Kasi yung utos na yon sa kanila lang ni Peter at ng kanyang mga sama, ng mga apostles. Okay? So, dapat po natin maintindihan. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, huwag po nating angkinin na angkinin. Lalo na po pag nababasa nyo po doon sa Matthew, Mark, Luke, dyan, Genesis, hanggang mga books of prophets, no, sa mga judges na yan, it's all about Israel. Hindi mo makikita na kinakausap, nagdidil ang Panginoon doon ng mga Gentiles. Gentiles doon ay kalaban ng Israel. Pag nag-bless sila sa Israel, doon pa lang sila nagiging binibless ng Panginoon. No? Kaya, pag nabasa natin yung mga instruction na yan, galing sa Genesis up to Acts chapter 7, definitely, it is for the Jewish people. Hindi po ikaw ang inutusan ng Panginoon yan. Hindi po ikaw, huwag mo angkinin yung mga titles na andidiyan. Okay? May mga tao na binigyan yan, at may mga tao na dapat mag-obey lang yan, at hindi po ikaw. Pag nabasa mo yung instructions from Romans to Philemon, except Romans 9, 10 to 11, ay para po sa iyo yan, dahil po ikaw ay Gentile, at andito po ikaw sa panahon ngayon ng dispensation of the grace of God, na yan po ang ibinigay ng Panginoong Jesucristo na instruction po para sa atin ngayon in this dispensation of the grace of God. Kaya, napakadali lang po intindihin. Pag andyan sa Romans to Philemon, except 9, Romans 9, 10 to 11, para sa atin yon. Okay? Diyan tayo kukuha ng mga instruction natin. Ang mga instruction diyan ay para sa atin. Mostly para sa atin. No? Okay? So, sana po ay naging maliwanag po sa atin. Meron po akong mga pinag-aaralan pa po na in the next days po ay aking din pong Bible study online. Ang tungkol po sa two houses of God. Yung dalawang bahay na ginawa ng Panginoon, at separate po yung dalawang bahay na yan. Kasi meron pong nag-drawing ng nagbigay po ng illustration or meme na yung dalawang bahay po na ginawa, yung House of Israel at house ng mystery house ng Panginoon, ay ginawa lang po niyang isa. Ipinatong po niya doon sa ang mystery house ng Panginoon. Ipinatong po niya sa House of Israel at ginawa lang po niyang isa. Mali po yon. I-imply po yan ng iisa lang po ang church o ang bahay na ginawa ng Panginoon, na alam naman natin ay dalawa. Kaya pinag-aaralan ko po ito, at bago po mabuo na po ito ay Bible study ko po ito online. Okay? So, dahil nga po si-series po tayo sa Book of Acts kung Sunday, hindi po natin makuha yung oras natin doon para lang kasi yon sa series natin sa Book of Acts. Okay? So, thank you so much. Kung meron po kayong mga tanong, ang sagot po sa tanong kung tayo bang mga members of the Church, the Body of Christ, ay pwede rin pong maggamit ng title na yan at mag-perform ng trabaho ng mga witness, kagaya na mag-witness, kagaya po ng ginawa ng mga apostolis noong time na yon, ay hindi po tayo qualified. Ang atin po ay magiging ambassador tayo, mag-speak po tayo ng salita ng Panginoon na
na i-commit po sa atin sa panahong ito. At yan po ang pag-preach ng gospel at pagturo po ng mga instruction na binigay po sa atin, Romans 2:5. Yan po ang dapat po natin na ituro sa panahong ito. Hindi po yung utos po sa mga apostoles. Dahil iba pong programa yon ng Panginoon. Hindi po natin pwede agawin yun. Okay? So thank you so much. And sa muli, bago po tayo mag-close, sa mga friends namin na late na makapanood, kung kayo po ay hindi pa ligtas, ito lang po ang tanging pamamaraan sa Bible upang maligtas po kayo, ay yung pananampalataya po na si Jesus Christ na matay po, bayad na iyong mga kasalanan, at si Jesus Christ po ay inilibing at nabuhay pong muli sa pangatlong araw upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang tinatawag na Gospel of the Grace of God. Diyan po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to po. Maraming salamat po. Let us pray. Ama na banal po, nagpapasalamat kami ng malaki at sana po na lift up ang iyong pangalan sa aming ginagawa pong pag-aral. At nawa po ay matuto kami ng pag-rightly divide na iyong mga salita, dispensational Bible study upang hindi po kami makonfuse, malito sa mga instruction po at hindi po kami magsayang ng aming oras panahon sa pag-obey po ng mga instruction na hindi man para sa amin, kundi po ang masunod po namin ay ang iyong mga utos, instruction po para sa amin, para sa dispensation sa aming panahon na ito, na dispensation of the grace of God, na iyo pong na-reveal kay Apostle Paul. Maraming salamat po sa mga kapatid at sa mga friends po namin that are online na nag-join po sa aming Bible study. We pray in Jesus' name. Amen.